Sa pumili na wishes fulfilled, ito ang inyong reading. Tignan natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa inyo sa susunod na taon. I have a feeling na parang connected siya sa number 1, which is you are awesome. I feel like you need to break free about something. Kasi I have a feeling na meron nagtatry mag-control ng inyong life or mag-manipulate. Yeah. I feel this is somebody that is definitely a backstabber. I feel for some of you this could be with regards to a family member. And there's betrayal that has been happening for many years already. I'm not quite sure guys kung napapansin nyo or hindi. I-clarify natin yung cards to gain more information. Marahil yung iba sa inyo napapansin na ito. I feel itong taon na to, they try to create an illusion and they lie too much. Especially on social media at saka yung ugali niya, may pagka-bossy siya. Kahit yung parents mo or kung sino man elders, parang lumuluhod na rin sa kanya dahil sa pagiging bossy niya. At I feel na hindi mo siya talaga type. Simula noon pa. So, I have a feeling talaga kamag-anak nyo to. So, you have the balance and triumph. So, kaya pala siya ganito kasi ito siguro yung tao na may narating na sa buhay with regards sa kanyang career. Kaya mataas ang kanyang confidence kasi balanse yung kanyang buhay with regards sa kanyang career or pwede rin with regards sa kanyang love life. So, kompleto siya sa kanyang buhay. Yun yung tingin niya sa kanyang sarili. So, you have the beauty and stubbornness. So, itong tao na to, parang masyadong believe sa kanyang sarili, masyadong believe sa kanyang beauty, okay, or sa kanyang kagapuhan, mahangin, okay. I feel na yung kahanginan niya nakakairita na to the point na ayaw na siyang pakinggan ng mga tao or may mga naiinis sa kanya. So, ay, kanya lang feel na stubborn din siya. Parang hindi siya mapagsabihan kasi nga bossy siya. Yun yung kanyang vibe. So, pinapalahanan ka ng Panginoon na mag-ingat ka sa taong ito. Kasi behind the scenes, this person is definitely spying. I feel like on each and every one of you, so you really have to be careful, mainam na wag na lang kayo mag-post sa social media or wag niyong sasabihin yung mga binabalak niyong mangyari sa inyong buhay. Kasi siguro itong tao na to, parang nilista niya kung ano yung mga nangyari sa buhay ng iba. Siguro ito yung tao na ginagawa niyang pastime, yung pagtingin sa social media, or kahit na makialam sa nakikita ng CCTV ng bahay ninyo kasi kamag-anak niya siya. Parang wala lang siya magawa sa kanyang buhay. Parang pinapagalaman niya yung mga bagay na hindi naman dapat. Actually, masakit sa throat yung kanyang energy, okay? Siguro yung nangyari dito is parang pinipigilan din siya ng Panginoon na magsalita kasi kung may sasabihin man siya, hindi maganda, bossy siya masyado na napaka-toxic na. So, if to inspire and pride, as you can see, so I believe na this person definitely, you know, they encounter people like you or others that are humble kasi they are inspiring this person to let go of pride, as you can see. So, we have this one. So, I really see here na mapapansin din niya na maraming tao na inis sa kanya
To the point na wala nang pakialam sa kanya. At saka, yung mangyari dito is maraming magle-let go sa kanya kasi nga hindi siya mabuti. Okay? So, anyway, let's see what else. So, we have the wishes fulfilled card. So, I'm sensing na, okay, siguro, this is really weird kasi it's supposedly a reading pero masyado tayo nag-focus sa inyong kamag-anak. Kahit yung card na to, it's resonating with that person. Kasi I feel my wishes fulfilled. I think it's more unlikely yung plano ng Diyos mangyayari na sa taong ito. Feeling ko iiwan siya ng maraming tao kasi, naiirita sa kanya. Yun yung nakikita ko dito. Maiirita sila. Kasi I feel na whomever this is, they used to be might or takot. Tinatakot nila yung tao para manatili sa kanila. As you can see. At dati ang panahon na yung mga tao na binubuli niya or yung I feel na traitor, yun ang nafe-feel kong energy. Yung mga tao talaga na parang tinatakot niya. Dati ang panahon na hindi na may kinig sa kanya yung mga tao at iiwan siya. I'm kinda like feel it's kinda like a karma ng taong ito. So let's see what else do we have here. So I wonder why you have this reading. Okay, so let's see. Maybe may sign yung Diyos for us. So, we have the Chariot. I really sense chaos. So, Chariot is in reverse. So, ibig sabihin lang nun, guys, pinipigilan siya ng Panginoon to do something. Kasi, remember, behind the scenes, this person is spying. At saka, nagbe-betray siya behind the scenes. And I believe, hindi lahat ng tao alam ito, na ito yung kanyang ginagawa. So, ibig sabihin na nung pinipin down siya ng Diyos by next year. Kasi hindi siya mabuti. So, we have the out. So, magiging outcast siya. We also have the case is in either way. So, may magbebetray sa kanya. Hindi niya to ine-expect. Kasi diba nagbebetray siya, diba, behind the scenes. Right? So, makaranas din siya na siya naman ang ibebetray. So, we have this one in either way. So, diba, masyado siya ma-pride. Like, in either way siya, meaning, ginagawa ng Diyos, hinahumble siya. So, yun kasi yung plano ng Diyos sa taong ito na ma-pride. So, we also have this one in either way. It reminds me yung storya ni Nebuchadnezzar. Tama ba yung pagkasabi ko? Yung kay Daniel, yung hari dun sa Daniel na part ng Bible, okay? Kasi yun hinumble ni God yun, pero mas matindi yung pagka-humble sa kanya kasi nasiraan siya ng bait. Yun yung nangyari. But yet with regards to this person, I'm not sure if that same thing will happen, but I think yung way ni God naman sa kanya is yung pag-alis sa mga tao sa kanyang buhay. Kasi ma-pride din naman yun nandun sa hari ng panahon ni Daniel. So, we have this one. So, yun nga, may nangyari dito na hindi maganda, kaya ginawa ng Panginoon is hinumble itong tao na to. Kasi may mga tao na naging stuck sa kanya. Can be this is this person's lover. Baka pinilit lang siya. At maybe ginawa siyang stuck dahil nagkaroon sila ng anak. I'm not quite sure about it. But meron ng tao dito na naka-bind or nakatali sa kanya na gustong pakawala ng Diyos. Siguro yung tao na yon ay mabuti with my angel here. At may mabuting kalooban. Di talaga sila swak with this person. So we have the fail. So siguro nag-antayin ang Panginoon na gawin ng taong ito yung tama. Pero nag-fail siya. Nag-fail siya sa kanyang test. As you can see, inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. I feel like this is kind of like same goes with those people na talagang mataas ang pride. Okay, so let's see what else do we have here.
Siguro may marami rin naipon yung mga taong galit sa kanya. Kasi pag ganun kasi, may negative energy na. At saka, parang marami nag-i-ill wish. Yun yung ibig sabihin na yun. Okay? So, siguro marami rin nagdarasal kasi nahihirapan. Kaya, ito na yung ginawa ng Panginoon na way para maalis kung sino man yung tao na to. Dahil nga masama siya. Maybe some of you are manifesting this reading. I'm not quite sure. Kung gusto nyo about your life, you can actually look for other piles out there, okay? So, yan nga, nagmamanifest siya ng di maganda sa kanyang kapwa. Kaya siya pinigilan ng Panginoon. Okay? Bila sumakit yung tiyan ko sa kanya. So, siguro nakaka-drain din yung kanyang energy. Actually, ang hirap magsalita sa kanyang vibe. Siguro meron nga siyang blockage with regards sa throat. So, we have the strength. Ito yung ginawa niya. Kaya siya pinindaw na ng Diyos. Kasi first of all, this person makes people weak sa kanyang mga words, sa mga ginagawa niyang kalokohan. At saka, nalungkot ako dito. Kasi yung ibang sinabihan niya ng di maganda, nangyari sa kanila is nahirapan sila sa kanilang career. Dahil sa mababa na yung tingin nila sa kanilang sarili, na down yung self-confidence, dahil sa mga nababanggit niya. Kung sino man ito, siguro boss siya sa company. Masyado siya ma-pride, may narating na talaga siya sa kanyang buhay. Mataas ang kanyang posisyon. So, we have the Queen of Cups here, at saka, nakakalungkot to guys, kasi nabiktima niya, mabuting tao, na wala ng future, or nandun na lang sa isang kahon na hindi na siya lumalabas ang kahon. Ibig sabihin lang nun, nakafocus yung tao na yun masyado sa negative things na ginawa ng taong ito. Nakakalungkot na biktima ay mabuting tao na wala ng future. Nakita nyo? May tendency rin kasi na pwede rin yung nabiktima ay may ginawa sa kanya sarili kaya hindi na nag-push forward, which is definitely sad. Actually, mahal ng Diyos yung mga tao na biktima. As you can see. Siguro may ginawa siyang betrayal na rin kasi napansin ko sa mga biniktima niya na wala ng career. Kasi let me remind you na meron siyang ginagawa behind the scenes. Nag-i-espiya siya. Okay? So, baka pinipigilan niya yung mga tao na mag-accelerate with regards sa kanilang career, tinatanggalan ng trabaho, bigla na lang mawawala si work, bigla na lang mamalasin yung negosyo, or kung ano man. Siguro ito yung tao na to na malakas ang kanyang impluensya, to the point na nawawalan na ng trabaho yung mga kakilala niyang mabubuti. As you can see. So, nagawa ng paraan ng Panginoon. So, yung judgment is in reverse. Meaning lang nun, na hindi na maganda yung tingin ng mga tao sa kanya. Maraming tao na iiwan siya. As you can see. Kasi, kung sino man siya, iniisip lang niya yung kanyang sarili. Nagmamanifest siya ng di mabuti sa mga tao. So, yun yung kanyang ginagawa. Madalas ang biktimahin niya mabubuti. So, nakakalungkot naman tong reading. So, wala about you guys. Okay, sorry about that. Pero siguro naghanap kayo ng closure with regards to a person na let's say nanakit sa inyo, may sinabing di maganda, nag-backstab siguro. Kung hindi kayo aware sa backstabbing na nangyari, siguro may nangyari sa life mo na bigla na lang nawala yung, I feel na it's more on trabaho eh. Hindi ko nakita dito yung with regards sa lover na pinigilan niya. It's more on, tinamaan niya yung career. Okay, maybe masakit din siya magsalita. Kaya nawala yung self-confidence sa ibang tao. So maybe you're finding a closure, a karma, whatever. So, it will come by next year.
So anyway, I hope that this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Happy New Year and Merry Christmas too.